Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ginamit ni Leica ang isang makapangyarihang teknik na tinatawag na Lightning Flash, isang teknik ng Thunder Greatsword, at pinakawalan niya ang isang dilaw na enerhiyang aura. Si Zeke ay bahagyang nakaiwas sa atake habang sumisigaw sa gulat dahil sa hindi pamilyar na kapangyarihan. Tinawanan ni Leica ang ideya ng pagkontrol sa kidlat, tinawag itong katawa-tawa, at sinabing mukhang nag-e-enjoy pa si Zeke. Sinundan pa niya ito ng mas malakas na teknik, isang lightning net attack, na pumilit kay Zeke na tumalon palayo. Aminado si Zeke na iba na ang laban ngayon, kahit para sa kanya, mahirap harapin ang ganoong klaseng kidlat. Ang ibang mga estudyante na nanunood ay napabulong sa pagkagulat, nagtataka kung anong klaseng laban iyon. Hindi sila makapaniwala na ang pagdagdag lang ng isang star ay makapagbabago ng ganito kalaki, habang si Ranges ay nagsimulang kabahan para kay Zeke. Iniisip ni Zeke na ang mga galaw mismo ni Leica ay simple lang, at halos walang pinagkaiba sa dati. Pero nang marating ni Leica ang dalawang bituin at magkaroon ng aura, ang kapangyarihan ng teknik ng kanyang Lightning Greatsword ay sumabog sa lakas. Naalala niyang mabilis na si Leica dati, pero ngayon ay mas mabilis pa. At higit sa lahat, ang kidlat na bumabalot sa kanya ay tila misteryoso. Ang kakayahang balutin ng sarili ng kidlat ay tila imposibleng bagay para sa kanya. Naisip niyang pwede na siyang bumawi, pero pinigilan siya ng kanyang kuryosidad sa likas na katangian ng kapangyarihang iyon. Ngumiti siya ng palihim, namamangha sa misteryo. Napangisi si Leica sa kanyang kalmadong ugali, tinawag siyang masyadong kampante sa ganoong sitwasyon, at nangakong aalisin ang ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang sumugod, ngunit umatras si Zeke, kaya sinundan ito ni Leica ng Thunder Attack na kasing panganib ng tunay na kulog. Inihambing ito ni Zeke sa isang Thunderbolt at hindi niya ito naiwasan, tinamaan siya ng malakas hanggang sa mabasag ang pader kung saan siya bumagsak. Malubha siyang nasugatan, ngunit nakangiti pa rin. Pagkatapos ay pinakawala ni Leica ang buong lakas ng Lightning Flash na muling tumama kay Zeke. Tumakbo si Ranges upang tulungan si Zeke at pigilan ang walang tigil na pag-atake ni Leica, nakiusap na huminto na ito. Ngunit tinanong siya ni Leica kung bakit niya kailangang tumigil, sinabing insulto yun kay Zeke dahil nakatayo pa ito. Sa takot, nakiusap si Ranges na sumuko na si Zeke. Inalok ni Leica si Zeke ng pagkakataong sumuko at maglingkod sa kanya. Kapag sumuko raw siya, titigil na siya sa laban. Ngumisi si Zeke sa alok, kaya tinawag siya ni Leica na isang mapagmataas na Eldragon, kahit na isang anak sa labas lamang, at nagpa siya itong tapusin na ang laban gamit ang buong lakas. Lightning Greatsword Technique First Secret Art, Heaven's Thunder. Hindi nakaiwas si Zeke at sumigaw sa sakit, habang desperadong tinawag siya ni Ranges. Bumagsak si Zeke, nawalan ng malay, at doon siya bumagsak sa lupa. Kalma lang na sinabi ni Leica na tapos na ang laban at tumalikod upang umalis. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang bumangon si Zeke habang ang aura ng kidlat ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Leica at sumigaw kung paano nakuha ni Zeke ang lightning aura. Kalma siyang sinagot ni Zeke, ganito pala ang itsura ng lightning aura at hindi niya rin alam kung paano nangyari. Nakatawid ang mga braso niya, tila nagbibiro pa. Ipinaliwanag niya na sinadya niyang tanggapin ang mga atake ni Leica upang maanalisa ang kanyang kapangyarihan, at sa hindi inaasahang paraan, nakuha rin niya ito. Ibinunyag niya na habang tinatanggap niya ang mga misteryosong hampas ng kidlat, patuloy niyang ginagamit ang Dragon King's Breath, ang kanyang teknik sa paghinga, na tumugon sa lightning aura ni Leica, dahilan upang maipon ang kidlat sa loob niya hanggang sa kayanan niya itong kontrolin. Aminado siyang hindi niya lubos na nauunawaan ang prinsipyo nito, pero napansin niyang habang ginagamit niya ang Dragon King's Breath, ang kidlat ay unti-unting naiipon sa loob niya hanggang sa nagawa na niyang gamitin ito. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig habang nakangisi. Sinabi ni Zeke na tila may kakaibang katawan o constitution si Leica, at kung ang teknik ng Greatsword ay isang pamana ng pamilya, baka ang buong angkan nila ay may ganitong kakayahan. Namangha siya na pati ang source power mismo ni Leica ay may katangiang elektrikal, at tinawag niyang napakagandang pagsasanay ito. Sa huli, nagpasalamat siya kay Leica dahil tinulungan din siya nitong maabot ang 2-star. Pumutok ang lightning aura at thunderbolt energy mula sa kamay ni Zeke habang buong tapang niyang idineklara na malayo pa sa tapos ang laban.
Muling umatake si Leica gamit ang isang lightning slash, ngunit naiwasan iyon ni Zeke. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na kapag pinahusay ang source power, naaapektuhan nito ang mga kalamnan at mga ugat, kaya lumalakas ang katawan. Namangha si Zeke sa kakaibang constitution ni Leica na nagbigay ng ganoong epekto, at may halong biro niyang sinabi na kailangan pa niyang masanay sa bagong realidad na ito. Samantala, si Ranges, na nanunood na may paghanga, ay naisip na tila laban ng mga susunod na pinuno ang nasasaksihan niya, at halos hindi na niya kayang sundan ang bilis ng laban kahit pinapanood lang. Napaisip pa siya kung imahinasyon lang ba niya na si Lady Leica ay napapaurong na. Huminto na sa pagtama ang mga lightning slash ni Leica, kaya naiinis siyang sumigaw kay Zeke dahil sa pambabastos daw nito. Ngunit ngumiti lang si Zeke at sinabing hindi siya nang aasar, bagkus ay totoong kinikilala niya itong isang banta. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang espada ni Leica, dahilan upang tumilapon ito pabalik sa lupa. Habang tumatawa, sinabi ni Zeke na tama na sigurong oras para tapusin ang laban. Idineklara niyang gagawa siya ng bagong teknik, tinawag niya itong special form, imbes na first form. Napakunot noo si Leica, naisip niya kung saan pamilya nagmula si Zeke upang madaling makabuo ng sariling teknik, iniisip na baka may natutunan siyang sekretong sining sa pakikipaglaban. Pinagsabihan siya ni Zeke, ang mandirigma ay hindi dapat nag-iisip sa gitna ng laban, bagay na ikinagulat ni Leica. Pagkatapos ay tinamaan niya ito ng malakas sa dibdib gamit ang Dragon Destruction Combat Art, Special Form Lightning Kick, na agad nagpabagsak kay Leica at nawalan ito ng malay. Idineklara ni Zeke na tapos na ang laban, at tinawag itong isang tunay na kapanapanabik na labanan. Habang umuungol si Leica sa sakit, ayaw pa rin niyang tanggapin ang pagkatalo, at nangakong magiging pinuno siya matapos talunin ang kanyang mga nakakatandang kapatid, sinasabing hindi siya kailanman pwedeng matalo. Pinuri ni Zeke ang kanyang lakas at tahimik na pinagmasdan ng gulat na ekspresyon ni Leica, bago iniabot ang kamay niya bilang palatandaan ng pagkakaibigan. Sinabi niyang ang labang iyon ay isang napakahalagang karanasan, at kung isang beses lang ito mangyayari, magiging nakakabagot ang mundo. Kaya inanyayahan niya si Leica na mag-spar ulit sila sa susunod. Ilang oras ang lumipas, si Bolza, ang ama ni Leica, ay nasa loob ng dungeon, nagwawala laban sa mga halimaw na parang laro lang. Hindi man lang siya nagsisikap, ginagamit lang niya ang first form ng kanyang Dragon Combat Arts, pero nililinis na niya ang mga halimaw sa dungeon, habang naglalakad lang na parang nagre-relax. Habang abala si Bolza sa pakikipaglaban sa mga halimaw, biglang dumating ang isang mensahero na tumatakbo at sinabi niyang meron siyang ulat. Hingal na iniulat ng mensahero na umabot na raw si Leica sa 2-star rank. Halos hindi man lang kumurap si Bolza. Pawis na pawis at puno ng pag-asa, sinubukan ng kawawang mensahero na palakihin ang balita, sinasabing baka raw umabot pa si Leica sa 5-star bago siya makapagtapos. Ngunit ang reaksyon ni Bolza ay parang wala lang. Pinutol agad ni Bolza ang sinasabi ng mensahero at malamig na sinabi na ang talento ay parang kislap, maganda lang sa tingin, pero walang silbi kung walang ginagawa. Idinagdag pa niya na bumalik na lang ang mensahero kapag may nagawa na si Leica gamit ang bagong kapangyarihan niya, at hindi lang puro yabang at ranggo. Nag-alinlangan ang mensahero bago nagsabi ng mas masamang balita, natalo raw si Leica sa laban. Napakunot ang noo ni Bolza, iniisip na baka nakalaban niya ay isang upperclassman. Ngunit agad siyang itinama ng mensahero at ipinaalam na ang tumalo sa kanya ay ang kanyang anak sa labas, si Zeke. Agad nakuha ng pangalan na iyon ang atensyon ni Bolza. Naalala niya ang ina ni Zeke, isang babaeng may tunay na talento, na namatay bago pa man maipanganak ang bata. Napaisip si Bolza kung paano nakayanan ni Zeke na talunin ang isang 2-star tulad ni Leica. Nagpatuloy ang mensahero at sinabing ang kamangha-mangha, ay inabot ni Zeke ang 2-star ng walang guro o tagapagsanay. Pagkarinig nito, tumayo si Bolza at nagdesisyong simulan ang unang pagsubok. Nabigla ang mensahero, pinaalalahanan siyang masyado pang maaga, ngunit ibinagsak lang ni Bolza ang kamay at malamig na sinabi. Dumarating ang kamatayan sa lahat. Tanging ang malalakas lang ang karapat-dapat mabuhay. Ang hindi makakapasa sa unang pagsubok ay walang halaga, at walang kinabukasan. Bago pa man makapagsalita ulit ang mensahero, nagbigay si Bolza ng panibagong utos na i-summon si Freya.
Nagulat ang mensahero, parang hindi makapaniwala sa narinig. Sinabi ni Bolza na si Freya mismo ang magbabantay sa unang pagsubok. Walang nagawa ang mensahero kundi sumunod at umalis, at nang tuluyan na itong nawala, napangiti si Bolza, isang maliit ngunit puno ng pananabik ng ngiti, sabik na malaman kung hanggang saan ang kakayahan ni Zeke. Ilang araw ang lumipas, sa training grounds ng akademya, abala si Zeke at ang mga estudyante sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang instructor. Habang ang iba ay nagsasanay ng Dragon Breath techniques, si Zeke naman ay nagbubuhat ng malalaking bato na 5 beses ang laki sa kanya, sabay nakatuon sa tamang paghinga. Para sa kanya, simple lang ang teknik na ito, isang bagay na kahit mga bata ay dapat kayang matutunan. Napansin ni Ranges ang kakaibang pagsasanay ni Zeke at nagtanong kung bakit ito hindi sumasali sa kanila. Kalma lang na sumagot si Zeke na alam niya na ang Dragon Combat Arts. Nanlaki ang mata ni Ranges, sinabi niyang imposible dahil kakasimula lang nilang aralin iyon. Ngunit ngumiti lang si Zeke at nagpasya na patunayan ito. Ipinaliwanag niya na hindi tama ang agos ng ether ni Ranges. Pagkatapos ay ibinaba niya ang malaking bato mula sa ulo niya, tumapik sa likod ni Ranges, at nagpadala ng kaunting ether energy. Biglang naramdaman ni Ranges ang tamang daloy ng enerhiya, kaya agad siyang nagpasalamat. At napagtanto niyang totoo, master na talaga ni Zeke ang sining na iyon. Ngunit nainis si Zeke dahil pinagdudahan siya ni Ranges. Mabilis namang nagpaliwanag si Ranges na wala siyang masamang intensyon, sinabing wala siyang ibang nagturo sa kanya kundi ang ama niya lang. Inamin ni Ranges na napakalakas na ni Zeke, lalo't tinalo niya si Leica, kaya inakala niyang madali na lang sa kanya ang Dragon Combat Arts. Pero umiling si Zeke, sinabing hindi ito totoo dahil ang teknik na ito ay pino at maganda ang pagkakagawa. Naalala niya na bagaman tinatawanan dati ang sining dahil masyado raw komplikado, sa totoo lang ito ay napakamakapangyarihan, may maraming forma ng pakikipaglaban. Ibinahagi rin niya na ang laban nila ni Leica ang tumulong sa kanya na makabuo ng bagong form, ang teknik na ginamit niya para talunin ito. Nais daw niyang malaman pa kung paano ito nag-i-evolve sa paglipas ng panahon. Dahil wala na siyang masyadong bagong matutunan, bumalik siya sa pisikal na pagsasanay. Bigla namang nagsalita si Ranges at nakiusap kay Zeke na turuan siya nito. Dagdag pa niya ay alam niya na mahirap ang landas patungo sa lakas, pero handa siyang tahakin ito. Sa gulat ni Ranges, pumayag si Zeke, sabay sabi na may tamang pag-uugali siya. Tuwa ang bumalot kay Ranges. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, isang pamilyar na tinig ang sumabat at tumawag kay Zeke. Mahina pero matatag, lumapit si Leica, at humiling din ng pagsasanay. Inamin niya na mas malakas si Zeke kaysa inaakala niya, at ang pagkatalo niya dito ang bumasag sa kanyang pride. Ngunit ngayon, ang tanging hangarin niya ay lumakas, sapat para higitan ang kanyang mga kapatid at maging mas malakas pa kaysa kay Zeke mismo. Hindi naman makapaniwala si Zeke sa narinig. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.